Hello, good morning. Ito po si Lawrence Santana, ang ordinaryong tao. Ang issue po ngayon na aking tatalakayin, yung po napanood ko kanina sa balita, na pinasok na ng mga polis o ng mga arresting officer ang compound ni Ginoong Apollo Kibuloy. At nakita po sa video na yung kanyang mga panatikong taga-suporta ay talagang hinahadlangan nila na maisilbi yung warrant of arrest. Ibig sabihin, handa silang magpakamatay para kay Apollo Kibuloy at hindi ito ma-aresto. Ngayon po, sa pangyayaring yan, naalala ko po yung nangyari, yung Johnstown Massacre sa Johnstown, Guyana noong November 18, 1978 na pinamumunuan ni Jim Jones. Si Jim Jones ay siya ang pinuno ng kulto ng isang sekta ng relihiyon noon sa Amerika. Pero dahil sa siya ay iimbestigahan ng Kongreso sa pangunguna ni Leo Ryan, dinala ni Ginoong Jim Jones ang mahigit 700 niyang mga panatikong tagasunod sa Guyana na tinatawag na ngayon na Johnstown, Guyana, kaya tinawag na Johnstown Massacre. Ang nangyari po doon, ito pong si Congressman Leo Ryan, simunod po siya doon sa Johnstown, Guyana para imbestigahan o ipagpatuloy ang pag-imbestiga kay Ginoong Jim Jones. Pero ang masamang nangyari, nung pagbaba pa lang ni Congressman Leo Ryan sa kanyang helicopter, siya ay binaril o pinatay ng mga panatiko ni Jim Jones. Dahil sa pagkamatay ni Congressman Leo Ryan, ang naisip na gawa ni Jim Jones para matakasan ng krimen, sinabihan niya ang kanyang mga panatikong tagasunod na sila ay sabay-sabay na pupunta sa langit. Kaya ang ginawa ni Jim Jones, yung Kool-Aid na iniinom na parang soft drinks, hinaluan niya ng cyanide. Pagkatapos niyang hinalo yung cyanide sa Kool-Aid, yung 918 na kanyang panatikong tagasunod ay kanyang pinainom. Kaya't namatay po lahat yung 918 na panatikong tagasunod ni Jim Jones. At pagkatapos noon, siya rin ay nagpakamatay si Jim Jones. Kahit ang sabi nga niya, silang lahat ay sabay-sabay na pupunta sa langit. Kaya naniwala yung kanyang mga panatikong tagasunod na sa pamagitan ng pag-inom ng Kool-Aid na may cyanide, sila ay makakarating sa langit. Yan po ngayon ang naalala ko sa manangyayaring ito sa compound ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Ginoong Apollo Kibuloy. Sa nakikita ko kanina sa video, kung sumigaw siguro si Apollo Kibuloy, na sasabihin niya na lusob o kaya tayo ay pupunta sa langit, sabay-sabay tayong pumunta sa langit at tayo ay kitilin ang ating buhay na siya lamang ang paraan para makarating tayo sa langit, maaaring gawin ito na walang pagdadalawang isip ng kanyang mga panatikong tagasunod. Kaya para po sa pamahalaan ni Ginoong Bongbong Marcos, konting pangunawa po. Kasi po ang mga panatikong ito ay wala na po silang sariling pag-iisip. Sila po ay natatakpan ang kanilang isip ng malaulap ng kadiliman. Kaya ingat po tayo, baka marami pong madamay ng mga panatiko ni Kibuloy. Kaya po, ulitin ko po, konting hinahon po, kasi po si Kibuloy at ang kanyang mga panatiko ay wala na po sa tamang pag-iisip. Lahat po sila nakatuon lamang kay Kibuloy at si Kibuloy naman ay sarili lang niyang kapakanan ang kanyang iniisip.
Wala siyang pakialam kung may madamay o may sakripisyo niya ang kanyang mga panatikong tagasunod. Kaya Mr. Marcos, hinay-hinay lamang po. Matuto po tayo sa kasaysayan ng Johnstown Massacre sa Guyana. Yun lamang po, Mr. Marcos. Hintayin po natin, it takes time. Hindi naman aalis si Kibuloy sa kanyang compound. Halayan po natin, baka ang tadhana na mismo ang humatol sa kanya dahil sa kanyang mga krimen na pinagagawa. Maraming salamat po. Lawrence Santa Ana po, ang ordinaryong tao. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga taong nagsisilbi ng tapat sa gobyerno at sa Diyos. Thank you po.